Hi guys, good morning. Good midnight. This video will explain po about the part 1, 2, and 3 na announcement na pinost ko sa Facebook page and group chats natin and also sa group page. And marami pa rin naman kasing hindi na nakakagets dun sa explanation. So, I will try my best to explain it precisely ngayon. So, ito ha. Uunahin ko yung part 1. Simple lang. Dito sa part 1, I announced na starting January 12, we will have new panel upgrade. Meaning, new panel na po tayo. Hindi na itong old panel ang gagamitin natin. So, magpapalit po ng panel si Chada or web si Chada. So, meaning, yung database ng Chada from old panel to new panel, imamigrate yun. So, kailangan ng at least 1 day for migration. And so, second day, doon i-rebuild yung lahat ng servers. So, as we all know, we have 61 servers, right? So, ayan. Lahat yan, iisa-isahin rebuild. So, kung alam nyo naman kung gaano kadami yan. Yan. I-rebuild yan for the Android, for the iOS, and also para sa PC. Okay, kaya medyo matatagalan ang pag-rebuild ng servers from premium to private. Kasi alam niyo naman na 61 servers meron tayo. And so, technically, kinausap ko na si Boss Dev kanina. So, sabi niya 1 day, okay na yung schedule for January 12. And January 13 and 14 is for the rebuilding na ng servers. So, maximum na yan. So, probably by January 14, online na tayo lahat. So, yun, okay? Pag sinabing no connection from Android to iOS to PC, from VPN to KPN, okay? Magta-transfer nga tayo ng database, 'di ba? How come na makaka-connect pa rin ang KPN? Obviously, kasali pati KPN, okay? Ayoko nang may magtanong na iaas pa, kasali ba KPN? Natural. Magmamigrate nga ng database from old panel to new panel, malamang lahat ng database ng Chada kasali. Kahit KPN pa yan or VPN setup. Sinabi ko lang na up to 5 days para to give at least allowance na 2 days para if ever may mga revisions pa, kaya pang i-set up. At least, ma-mindset natin lahat ng clients na yun yung whole duration. Pag natapos ng mas early, well, mas very good. Okay? So, ang part 2 ng announcement ko is this. Don't worry pala. Again, don't worry sa days na duration na hindi kayo makaka-connect kasi dadagdagan namin, babayaran namin yung, hindi babayaran by cash ha. Papalitan namin yung duration na hindi kayo nakakonect. Kunyari, it took 3 days. So, papalitan namin ng 3 days na hindi kayo nakakonect. And, maybe we will add up 2 more days para extension at least. Hindi naman kami pwedeng maglagay ng 8 more days extension, 'di ba? Sa duration. So, matatagalan din, lugi din yung mga sellers. And next explanation ko is dito sa part 2, sa changes. Sinabi dito, sa changes, no more voucher credits expiration. And sa pagkakaalam, sana lahat ng sellers alam to. Sa Chada, sa old panel, nag-set kami ng rules na yung voucher credits for resellers and sub-resellers, meron lamang 45 days na validity yun. Nag-e-expire siya. Pwedeng i-reset to 0 kapag hindi ka pa nakapag-renew. Sa sub-admin naman, meron tayong 60 days na voucher credits validity. Kaya lang kasi, honestly, sa old panel na setup natin ngayon,
hindi siya automated or hindi siya automatic nag-e-expire, hindi siya automatic nagre-reset to 0. Kumbaga, yung 45 days tsaka 60 days, parang time frame lang yon na para bigyan ng go signal yung seller na pwede niya nang i-reset to 0 yung sellers, yung downline niya na hindi nagre-renew. Gets? Parang, ano lang siya, out of goodwill lang kung kukunin na ng seller or i-take back ba ng seller yung credits ng downline niya after 45 days or 60 days. Nasa rules yon. Hindi talaga siya automatic. Pero yung rules na yon, kung nabasa niyo dito sa panel, 'di ba? Ito yung pricing. Ito yung pricing natin July 1. Tapos, yan. Kung makikita ninyo, ito yung standard pricing ng Chada. From sub-admin, sub-admin, reseller, sub-reseller. Okay? Pati sa client and subscriber account. Tapos, kung nabasa ninyo dito sa postscript, every purchased voucher credits is subject to maximum validity and expiry if unsold. It will reset to 0. 45 days para sa sub-reseller and reseller, and 60 days para sa sub-admin. Maraming sellers ang hindi alam to. Well, now you know. Itong rules na to, tatanggalin na. Okay? So, hindi na 60 days and 45 days ang vouchers expiry. And then, dito, no more monthly voucher credits renewal repurchase quota. Diba dati, as of now pala, sa old setup natin, as much as possible, we encourage sellers to repurchase or mag-renew ng voucher credits repurchase nila every month. Tama? So, ngayon, yun yung tinatawag nating monthly quota. Kailangan lahat ng seller mag-purchase ng voucher credits nila sa upline nila. Kung downline ko kayo, you are required to repurchase monthly sa akin. 'Di ba? Yun yung old setup natin. And so, dito pa nakalagay sa purchase policy ng Chada. Sub-admin, kailangan maka-repurchase at least ng 2,000 to 3,000 monthly. Reseller, kailangan at least 500 to 1,000 monthly. Sub-reseller, kailangan 200 to 600 monthly sa upline. Tama? So, yun. At least alam nyo, yan yung old setup na meron tayo. Samantala, dito sa IEC, sa part 3, new panel update, we will implement, diba tatanggalin na yung 45 days and 60 days na vouchers validity, tatanggalin na. Tatanggalin na rin yung monthly quota. Okay, hindi na kayong required na bumili ng vouchers monthly. Dito sa bagong setup sa panel, effective January 15, kailangan lahat ng sellers ng Chada makapag IAC na. Ano ba yung IAC? Ito yung Instant Access Control or IAC fee. Ito yung contribution ninyo or yung seller account monthly activation. Yung seller account nyo mismo sa panel na nilalogin ninyo sa panel, meron na siyang tinatawag na activation or duration. Gets? So, yung activation ninyo sa IEC, nagra-run din yun ng 30 days para siyang user account. Magra-run yun ng 30 days and so, kunyari, seller ka ng Chada, kailangan mong mag-activate ng IEC mo para maka-access ka sa panel, maka-register ka ng account, maka-renew ka ng account, maka-activate ka ng account. Kasi kung as seller, hindi activated ang IEC mo, hindi ka nakapag-IEC, hindi mo ma-access ang panel mo, ang panel, gamit yung seller account mo, hindi ka makakapag-renew ng account, hindi ka
activate ng account kung walang IEC ang seller account mo. So, halimbawa, sub-reseller ka, ayaw mo nang nagbabayad ng 80 pesos kasi ang nakalagay dito sa sub-admin, dapat magbayad ng 180 for IAC, kasama na doon yung free na private duration. Tapos, sa reseller naman, 130 monthly ang IAC fee, kasama na doon ang 30 days VIP duration. Hindi na kayo lugi dyan kung alam nyo lang guys. Kasi ang sub-admin, free ng private, diba? How much is private account? That's 300. Tapos, kung magbabayad ka ng IAC na 180, may kasama ng private duration. So, advantage pa rin yun. Kesa naman bumili ka pa ng private account, diba? So, sa reseller naman, 130 ang IAC fee. May kasama ng VIP duration yun. How much is our VIP? Diba? 220. Pero kung reseller ka, tas nagbayad ka ng IAC mo, may kasama ng VIP, sulit pa rin yun. Kasi mas nakatipid ka ng how much? 80, 70, 90 pesos. Diba? Kung sub-reseller ka naman, magbabayad ka ng monthly na IAC mo para makapagbenta ka sa client mo ng 80 pesos monthly. Free premium na yun. How much is premium account? That's 120. Tama? So, kapag nagbayad ka ng IAC mo, may free premium ka na. So, nakatipid ka rin ng 40 pesos dun. So, kumbaga, advantage pa rin yun sa part ng seller kasi habang nagbayad kayo ng IAC ninyo, may free duration na kayo sa account. Okay? Sana klaro ito. Tapos, ano ba yung purpose ng IAC? Kailangan natin mag-IAC for additional new servers. Kasi as of now, hindi tayo agad-agad nakakapag-add up ng new servers kasi ang sales natin halos ang kumakain lang talaga is ang monthly server bills and panel rental. Halos majority ng sales dun lang napupunta sa server bills. Wala pa tayong extra fund for additional servers. So, kapag good ang sales, tas may sobra, dun lang tayo nakakapag-add ng new servers. So, ngayon, we need IAC para magkaroon tayo ng enough fund for adding new servers. Lahat ng new servers kayo rin naman ang makikinabang doon. Server and site maintenance, monthly server renewal, kasama na doon yung server renewal. Kung alam niyo lang guys kung magkano ang monthly expense ng isang VPN na company, sobrang laki talaga. Para ka nang kumuha ng 2 sasakyan, brand new. As in. So, web hosting, mura lang web hosting, pero namamahalan kasi talaga sa servers eh. Tas panel rental pa and VPN applications. Kasi may bayad kapag legit VPN guys, may bayad talaga yan. And dito naman sa renewal, isahin ko na lahat para isahan na lang pag-explain. Dito naman sa renewal, kunyari bagong reseller ka, nag-apply ka ngayon, January 10. Tapos, kunyari, gawin na lang natin, nag-apply ka January 15. New panel na ang gamit. New panel na tayo sa Tiyada. Tapos, bumili ka ng 500 worth na voucher. Diba normally talaga, hindi naman lahat magaling magbenta. May iba magaling magbenta, yung iba hindi talaga magaling magbenta, or minsan yung iba masyadong busy sa work, hindi nakakapagbenta agad. 'Di ba sa old setup natin, worries ng almost sellers is yung, "Ma'am, may expiration ba ang voucher? Baka kasi hindi ko agad mabenta, sayang." 'Di ba? So, 'di ba sa old setup natin, kahit maubos mo man o hindi, kailangan mag-repurchase ka ng vouchers monthly. Depende sa level mo. Kung sub-admin ka, dapat mag-repurchase ka ng 1,000 plus monthly. Kung reseller ka, dapat mag-repurchase ka ng 500 plus monthly. Kung sub-reseller ka, dapat mag-repurchase ka ng 200 monthly. Tama?
monthly, as in every 30 days, dapat hindi ka kapag lumampas ka ng 45 days and 60 days, wala ka pa ring repurchase, diba? Nire-reset or kinuuha yung voucher, na-expire yung voucher, nire-reset to 0 yung voucher. Kapag hindi nag-renew, may karapatan ang upline na bumawi ng voucher kapag ganun ang case. Pero sa new panel, ang advantage is hindi na required na mag-renew monthly ang sellers. Okay? Hindi na siya monthly. Dito, sa seller's renewal, pwede nang up to 3 months ang sub-reseller, reseller, pwedeng up to 3 months, every 3 months din, or sub-admin ka every 4 months. Kunyari, sub-admin ka, bumili ka ng worth 1,000 na voucher credits. Tapos, 75 vouchers, tama. Tapos, hindi mo agad maubos yun. Yung na yun, within 1 month, diba sa old panel, mag-worry ka talaga kasi 75 vouchers, kung client lang yan, lahat mahihirapan ka talaga. Pero kung may resellers ka, madali lang yun. Pero kung sub-admin ka na client lang lahat, mahirap talagang ubusin ang 75 vouchers agad-agad in a month. So, sa bagong setup natin, no worries na kasi mas extended yung time frame na pwede mong ibenta yung lahat ng vouchers mo. Kasi sa sub-admin, pwede nang every 4 months. Okay? Yung voucher renewal. Yung sub-reseller tsaka reseller, pwede nang every 3 months. Kunyari, bumili ka ng voucher January 15. Automatic, kapag bumili ka ng voucher, magkakaroon ka ng yung voucher na yon magre-reflect sa panel, makikita agad yung due date. Merong nakalagay na due date doon. Kunyari, bumili ka ng January 15 ng vouchers. Kung sub-reseller ka or reseller ka, yung due date na nakalagay doon is after 3 months. Dapat hindi ka lumapas ng 3 months, makabili ka ulit ng voucher. Kasi automatic, kapag nalagyan ka ng voucher, may counting na yan na 3 months. Okay? Pero naman, kung mabilis kang magbenta, tapos every 2 weeks or every 1 month or every 2 months ka bumibili ng vouchers, di good. Wala nang problema dun. Itong time frame na 3 months to 4 months, para ito sa mga hindi lang ganun talaga ka-active, para at least fair din sa lahat na hindi ganun kabilis magbenta yung iba. Sa admin, strictly dapat monthly ang bayad. As in, monthly ang sa admin. Excuse me. So, ito. Once authorized sellers fail to renew or repurchase voucher credits on maximum renewal time based on account level, seller's account will be automatically deactivated. As in, kapag lumampas ka ng 4 months, hindi ka pa rin naka-renew, hindi ka pa rin nakabili ng voucher credits, automatic madi-deactivate yung seller account mo. Okay? So, sobrang haba na ng video na to. Sana lahat support to. Sana lahat mag-cooperate. And again, ulitin ko, January 12 ang start ng maintenance. January 13, start ang rebuilding ng new servers sa lahat. So, January 12, January 13, January 14, tapos na yan. And so, January 15, start na tayo sa new panel. So, you can pay your IAC fee from January 14 or January 15, starting that day. Kasi hindi nyo rin ma-access ang panel kung wala kayong bayad sa IAC. Okay, so sana lahat mag-cooperate kasi lahat talaga kayo makikinabang dito. So, this is the only way for us para makapag-upgrade na tayo kung gusto niyo ng 100 servers, 200 servers. Hopefully, by God's grace, kakayanin natin yan. Basta lahat mag-cooperate dito sa ating new rules and terms
para sa Chada. So, yun lang. Thank you so much guys for watching this video and have a good night. Kung may questions pa kayo, please feel free na i-PM yung FB page natin or ako. Thank you and have a good night.